Yan, happy Sunday po sa lahat ng mga kababayan natin mapaluzong, Visayas at Mindanao. At dito po tayo ngayon sa Tutuban Center, no? Ayan yung mall sa unahan. At ayan, mga kasikap, para maiba naman yung vlog natin, papasyal ko naman kayo dito sa Tutuban, no? Silipin natin yung mga pagbabago dito mula nang umupo na si Yorme muli. So, dito tayo sa harapan ng 999 Shopping Mall. Ito yung Pure Gold. Ayan, dito pa lang sa bungad, pagkanan natin dyan sa may footbridge. Ayan, makita na natin yung pagbabago, ano. Ayan, igagala ako kayo dito. Ikutin natin hanggang sa may unahan, tapos babalik ulit tayo dito. Dito nakaayos na yung mga parking ng mga motorsiklo. Ayan, wala na rin yung mga vendors na nagkalat kung saan saan. Dito naman sa pavement mismo, sa highway, ito talagang hindi siya maputik-putik. Ito siguro yung pina-flashing nila nung mga nakaraang araw. So dito din sa gitna, ayan, wala tayong makikitang mga paunti-unting mga basura na nagkalat. Ganun din dito. So ayan po yung Tutuban Center Mall. Napasok. Ayan, doon lang sa gilid. Ayan, yung mga vendors nasa ilalim. Sa sidewalk. 168 Mall. Ayan, no? Daming Pure Gold dito, halos magkakadikit lang. Ayan yung patungo doon sa PNR Tutuban, dating istasyon. So dediretso tayo dun sa unahan, mga kababayan. Tapos tsaka naman tayo may U-turn. Araw po ngayon ng linggo, no? Ika-8 ng Hunyo taong 2025 at ika-12 na po ng tanghali. So yung traffic dito hindi naman nawala. Traffic pa rin syempre. Ito yung kabaan na to, no? Pinashing nila patungo doon sa may Delpan. Hindi ako nagkakamali. Ayan, kung magpapark kayo ng motor dito, dito nila nilalagay sa Center Island. So, konting ano pa, konting cable pa para mas lalong gumanda to dito. Mga nagtitinda ng gulay dito sa kanan. Dito pa rin sila sa sidewalk. So yung mga nakikita talaga natin ngayon, mga kababayan, yan ay totoo yan. Hindi yan edited, no? So, hindi muna tayo papasok sa mga iskinita. Kasi baka ma-one way tayo. Ayan, papasok doon. Dami nagtitinda sa gilid-gilid din. Ito yung laging napakabaho na lugar na to dito. Kasi dito mga bagsakan ng mga isda, lalo na pag maggagabi. Ito yung flinashing nila. Ayan, dito na tayo mag-U-turn. Hindi na tayo muna didiretso dun sa unahan. So, nais ko lang ipakita sa inyo kung ano yung ganap ngayon dito sa pamumuno na ni Yorme Isko Moreno. Nagkalat pa din naman dito ng mga ganyan. Tsaka na natin, may bago dito, KKK. Tsaka na natin papasukin yung mga skiskinita dito pag medyo pero linggo din natin gagawin para hindi ganong matraffic. Ayan, wala pang mga road markings dito, mga pedestrian, kaya
mga kababayan natin kung saan saan pa sila tumatawid. Dito sa kanan, marami pa rin mga vendors. Magulo pa rin dyan. Ito lang yung mabuhay lane na to. Yan, dami. Halos inukupahan na rin nila yung highway dyan. So marami pa namang mga ayusin dito. Hindi pa naman totally talagang ano. Kasi di ba pagka kakaupo pa lang din ni Yorme. Yan, ganun din dito. Naka-organize naman yung parking ng motor. Yan, halos wala na. Yung highway dyan. Skinita na yan. Wala na, di na makita. Dahil sa dami ng mga manininda. Pero ito naman talaga yung pinaka-purpose lang na hindi dapat pagtindahan. Itong malaking highway na to. Kanya-kanyang parking dito pero mahal ang singil dyan, 50 pesos. Yan o, dito din o. Ayan, wala na tayong makikitang daanan dyan. Okupado lahat. Dito din sa harap ng mga establishment na to, ayan, wala nang sidewalk. So yung mga kababayan natin, dito pa rin sila dumadaan sa highway. Kasi wala nang madaanan dyan. Ito yung unang ipapakita ko sa inyo dito sa Manila. At sa baka sa susunod na mga vlog na lang natin to ikot-ikutin, no? Dito sa may 168 Mall, ayan yung senaryo ngayon dito. So walang sidewalk. Kinuha ng mga manininda. Ganun din dito sa kabila, ano yun, steel railings ng tulay, mga pinaglalagyan ng mga bag. Yan, patungo dun sa harap ng 999, halos wala ding madaanan. Ito yung footbridge na nagsisilbing tawiran dito patungo sa kabila. Hindi na rin nasusunod dahil nandyan naman sila sa baba dumadaan, nagja-jaywalking. Kasi may nakasulat dyan sa baba, no jaywalking. So dito naman sa kanan ito, ayan, nagtira pa sila sa gitna ng daanan, pang isang tao. Dami mga nagtitinda dyan. Kasi yung dito sa kabilang isang lane to, pinaparkingan nila. Ayan yung Tutuban Center. Yung Tutuban Center lang yung nakikita kong medyo maayos kasi may gwardiya yan at may pasukan talaga. Dito maya maraming tumatawid. At diretsoy natin yan hanggang dyan sa una. Diretso po natin tong update natin hanggang dun sa may Quiapo. Dito sa kanan natin ay tabi pala ng ilog, parang ano, flood control. Itong tinatahak po natin, CM Recto Avenue po ito, no? Benavides Street.
yung dulo ng LRT2 mga kababayan sa hindi pa nakakaalam. Ito yun, no? Yung viaduct ng LRT2, yung pinakadulo dito sa Recto. Ang kabilang dulo naman yan ay doon sa SM Masinag. So magkakaroon daw po ito ng extension, 3 stasyon dito sa Tutuban, Divisoria at Pierport. So hindi pa, wala pang balita kung kailan mag-umpisa, basta meron daw yan, plano. Ganon din naman doon sa east. Ayun naman yung doon sa may SM Cherry, Blue Mountains at Poggio. Tatlo yung madadagdag sa east at dito naman sa west. Yan. Dito din sa part na to, na flashing na nila to dito, no? So dito tayo sa gitna. Uy, makabutan na yata tayo. Bagal kasi ng kotse. Okay, isa pa itong nagpapatraffic dito. Nakaling parada nyo. So nandito na tayo sa may sa may kalimutan ko ng pangalan ng lugar na to. Dito ako dati nagtatrabaho. Avenida. Dito ako dati nagtatrabaho. Pioneer kami dyan sa Save More. Kung saan nung kasagsaga pa ni Erap yung mga pokers po dito, mga bata pa nagpapasukan sa Save More na pinagtatrabahuan ko, ang dami para iwasan, hinahabol ng mga pulis. So ayan po yung Isitan Recto. Ito naman yung Recto South Entrance LRT2 station. Ayan, dito sa taas. Isitan Recto. Sa tuwing ating gabi dito mga kababayan, dami pa rin, hindi pa rin nawawala yung mga pokers dito sa part na to. Isang beses ako napadaan, mga alas 10. Nagayos lang ako ng raincoat dito sa part na to, talagang nilapitan ako. O, kakanan tayo dito sa may Quiapo. Dito lagi nagsushooting sina Coco Martin. Underpass yan dyan sa baba. Ito yung likod na ang Isitan. Bagong pintura tong Isitan, kaya pinaganda rin. Tapos DB Mart, magkakatabi lang sila dito. Malaki din tong tindahan ng DB Mart. Ang dami mga dito, binibentang mga helmet, talagang sinakop nila hanggang sa sidewalk. So, as you can see mga kababayan, pag sa part na to, hindi tayo nakalagpas ng Quiapo Church, matraffic po talaga yan. Raon Shopping Center. Sa mga nais bumili ng mga local na mga appliances, dito yan sa may Raon. Pero matagal din naman yung mga kahit mga local lang brand. Paano kaya masusunod dito yung NCAP? Samot-sari, halo-halo yung mga sakyan. Ganito dito ka-traffic kahit linggo, hindi mo makikita ang maliwalas kung kalsada na to hanggang makalagpas sa Quiapo Church. At alam nyo na, pag nag-park kayo dito, matik yan, lalapitan kayo ng mga 50 pesos yan. Sulat kamay na ticket ito, yun ang naniningil. May nakasulat na MTPB. Mga sulat kamay lang yan, pero 50 pesos yan. Uy, wala na.
Saka lang makakaano tayo sa traffic pag nakakit na tayo sa flyover. Ay tulay pala, sorry. Ito na po yung Quiapo Church sa ating gawing kanan. Ayan mga kababayan, Quiapo Church. Dami mga nakaparada na motor dito sa harap. Sa gilid naman, yan yung mga vendors, mga kotse na hindi maayos yung pag-parking. Ayan o, daming tao. So ayan, dito lang tayo makakaramdam ng medyo hindi matraffic paglagpas na natin sa Quiapo. Boulevard. Ito yung maraming ay ginagawa din pala dito. Ayan. Yung tulay din dyan. So, tsaka na natin i-vlog yan. Sa susunod nating papalipad tayo ng drone dito. So, wala naman restriction tong lugar na to. Lilipad naman yung drone natin. Ito yung dating yung pinagawa ni Yorme na kakatuwa daw sana ni Kuya Germs kung siya ay nabubuhay pa. Kaso theater yun. Ito naman yung museum yung nasunog. So, sayang kung may mahaba pa sana tayong oras gagala ako kayo dito sa Manila. Papasukin sana natin dito yung mga lagos nila dun sa yung mga underground dito, mga madami to. Tapos dyan sa Intramuros, sa susunod na lang siguro pag may nanood sa mga vlog natin dito, para sipagin naman ako pakita yung mga nandito pag marami tayong nanood. So dito tayo dadaan sa Lagos Nilad. First time ko lang din. Ayun inayos na dito magkabilaan. So ito yung Lagos Nilad mga kababayan na na-rehab na. So hindi inaspalto dito. Inayos lang yung pavement. Tapos tinaasan. Ayan. Ito yung bumaha nung nakaraan na hapaw talaga hanggang dun sa taas. Dito sa mga wall. At ito na, yung Luneta Park. Ito yung pambansang museum. Tapos Luneta Park. Open na pala to, Saka na tayo mamamasyal dyan. Ang ganda na, Dito pa lang sa bungad ng Luneta Park. Katapos ng rehabilitasyon. Ganito na yung harap. Dito na tayo, malapit sa UN. So kung pupunta kayo dito sa Luneta mga kababayan, mag-LRT kayo, dito kayo bababa sa UN, United Nations Station. Ayan lang yung sa harapan natin, tapos lakarin nyo na lang. Ayan yung medyo malapit, kasi pag sa Central lalakad pa kayo na napakalayo. At ayan mga kasikap, hanggang dito na lang po itong video na to. Maraming pong salamat sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Lagi po tayo mag-iingat. Magandang hapon po. God bless po sa ating lahat.